Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho ang BITAG Live. Live ho tayo sa PTV4. And sabay ho tayo napapanood sa ating YouTube TV BITAG Official. And of course, live streaming sa ating Facebook page. And ito hong programa na to, sabay din ho napapakinggan sa pamamagitan ho ng Radyo Pilipinas 738. And pwede niyo ho kaming sundan na full episode or by topics na dinidiscuss ho natin sa BITAG Live. Kaya itong mga topics nating pag-uusapan ng mga bossing, importante ng konti. Kasi now, let's begin something. Coffee ho muna tayo. You, me, your coffee and your tea in the morning. Let's BITAG Live. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oh, yeah. Hindi ho makompletong araw ho natin kapag hindi ho tayo nakapagkape. So talagang coffee guy ho tayo. Every time you talk about BITAG in the morning, it's always coffee. Associated ho yan. Kasama ho natin dito. Mga boss, kung kayo ho'y nasa ibayang dagat, kung kayo ho'y nasa Pilipinas, kung kayo ho'y nasa Mindanao, Visayas, or in Luzon, welcome ho kayo dito sa amin. Sa ating kinagawa ho ngayong broadcast na to, ay gusto ho nating sabihin sa inyo, pinag-uusapan ho natin dito yung issues. And we're not creating issues, but there are issues na aming i-discuss mga boss. 17 days. 17 days pagkatapos ho ng sinasabing pagputok ng bulkan, naglibot ho ang BITAG investigative team sa may Taal and to check ho kasi pinag-uusapan ho yung distribution of relief, kamusta hong evacuation center. Apparently, ang nakita ho natin, things are getting to normalize. Hindi ho natin pinag-uusapan yung bulkan mayon dito. Rather, yung sinasabi ho natin, distribution of relief, nakakaabot na ho doon sa ibang, kumbaga, ibang communities. Kaya kami ho'y medyo kahapon ang aming investigative team busy ho the whole day and we're supposed to monitor yung mga distribution relief goods sa mga lokal na pamahalaan. Ang nangyari ho mga bossing, nagkaroon ho kami ng medyo ito ho'y pagbabago doon sa aming supposedly to look around para makita ho kung ano nga ba'y maganda na ba ang sitwasyon. Abay, kami ho'y napadpad ho doon sa Task Force Taal. Ano ho ba yung Task Force Taal, mga boss? Sa Task Force Taal, mga bossing, sila ho yung inatasan ho mga militar sa ilalim ho ni General Marcelino Teofilo. Ito ho kahapon, nakipag-ugnayan ho kami and then nakausap ko rin ho sa telepono si General. And then, ang makausap po na naging curious ho kami kasi napadpad ho kami roon, base doon ho sa mga ibang residentes, Talisay, itinuro ho sila sa amin na doon ho mismo sa isla ng Taal, volcano, abay, meron ho pala mga communities dyan na, kumbaga, para sa akin, laking gulat ko nga, ang sabi niya sa amin, mga boss, by Ben, talking to him on the phone sa aming conference room dito ho sa aming office, kasama ho yung mga executive ho ng BITAG, and then in touch ho kami doon sa aming investigative team on the ground, na yun hong pag-alboroto ng Taal at pagsabog ng ito'y bulkan, ito ho yung paglabas ho ng mga abo na yan, magsilbing wake-up call daw ho to. Abahoy, yung salitang wake-up call, sabi niya, Ben, this would say wake-up. Nabigla daw sila nung nakita nila ang sitwasyon doon ho sa may isla ng Taal na kung titingnan ho natin yung Taal mismo itself, the volcano and the island itself, sa gitna ho ng Taal Lake, makikita, yan ho, nakita mga videos natin, yan. Abay, yan ho'y protected landscape ho yan, mga boss, may presidential decree ho tayo riyan. The presidential decree na sasabihin ho na itong presidential Republic Act, Republic Act, dito ho sa itong Republic Act 7586. Pag-uusapan lang ho natin muna. Kasi ito'y National Integrated Protection Area System or NIPAS noong 1992. Kaya alam mga boss, ito ho'y parang nag-evolve and then pumasok ho rito itong patang protected landscape na ho to. Anong ibig sabihin ng protected landscape? Mga bossing. Protektahan ho yung sinasabing dating national park way back in the 60s and then in 1992 para ho ito'y magkaroon ng legal basis na makonserve, mapanatili ho yung biodiversity dito ho sa sinasabing isla na to, partikular sa Taal, pag sinabing biodiversity, mga living creatures, reptiles man yan, or birds man yan, or mga mga isda man, paligid niyan, pati na ho yung mga vegetation.
So, mga flora, and then yung fauna, and then ho, yung mga reptiles, mga ibon. Ang naging problema ho, nagulat na lang ho, yung sinasabing, ito ho yung Task Force Taal, sa ilalim ho ni General Teofilo, Marcelino Teofilo, nung sinabi niya, ang daming nakatira dyan, Ben. Kung hindi pa nag-alborotong Taal, hindi sumabog yung Taal, tsaka natin nakita na maraming naninirahan pala dyan sa may isla ng Taal. Mahigit ho, 8,000, ilang barangay nakakasakop dyan. Na imposible ho, hindi alam ng probinsya ho, na ito'y provincial government ng Batangas at yung mga karatig munisipyo na may sakop din dyan sa sinasabing isla, kung saan yung bulkan, abay may naninirahan ho dyan. Mga boss, danger zone ho yan. Idineklara ho na ating Pangulo. Danger zone, no man's island. Kaya kahapon mga boss, ito ang papakita ho namin sa inyo mga videos, clips. Sumama ho kami sa Philippine Coast Guard at nakita ho natin doon mismo sa bulkan na kung titingnan ho natin, ito hindi ho nababalita eh. Kasi sa balita mga boss, lumalabas lamang yung mga balita na kung saan yung mga kabayo na nasunog, naputukan, etc. Yung mga tao. Pero mga boss, ito ang problema. Salamat sabi ni General Teofilo, abay, salamat naman, walang napinsala, walang namatay na tao na evacuate. That's fine. Kaya lang mga boss, contrary doon sa mga ito'y inatasan dyan, particular yung PAMBI. Ano bang ibig sabihin ng PAMBI? Pag-usapan ho na, sa ilalim ho ng DNR to, at saka yung munisipyo, at saka yung provincial, sila ho yung monitoring and enforcement ng sinasabing protected landscape. So ngayon, nalaman ho, nagulat ho si General Marcelino Teofilo. Sa nangyari, ang daming naninirahan dyan. Tinataboy ho sila. May order ho, marching order ang Pangulo na wala nang pwedeng bumalik dyan. No man's land. Kaya lang, ano ho nakita ho natin mga boss kahapon? Nakita ho namin, siguro pakita natin yung mga videos. Eto ho, iyan ang naging isla, brown na ho, Nakikita niyo ho dyan. Yan, kasama ho yan. Yan, sa may San Nicolas muna yan. Abay, may mga tao pa rin na nagbabalikan na kung titingnan mo, wala ho silang dapat, hindi ho sila pwedeng manirahan dyan. At napaligiran na ho itong lugar na to, itong isla na to. At makikita niyo ho to, San Nicolas pa lang ho to, sa may isla na yan. Mamaya, papakita ho namin sa inyo, yun hong parte ng dito hong pulang, I don't know kung pulang tabla, and then San Isidro, makikita nyo sa sitio tabla, sa Talisay naman huto, mga boss. Ayan, nakikita nyo ho, mga boss, ito ho'y actual videos ho namin to na nakuha ho ng aming mga nandoon, ng aming mga staff investigative team, isang cameraman, nandoon ho aming segment producer, researcher ho namin sa aming digital media, na para makuha talaga ang mga sitwasyon. Andyan pa ho yung mga tao nagbabalikan. Ayan ho, San Isidro, Talisay, Batangas, sa paanan na ho yan. Hindi nyo na makikita yung mga bahay. Ayan, abo na. So ngayon, nakikita nyo, boss, ang tanong, kumusta ba yung nagmamanage ng ngangasiwa ho ng sinasabi nating Taal Volcano, ang PAMBI. Ano bang ibig sabihin ng PAMBI? Okay, una sa lahat, ito hong ang PAMBI, isa ho yung Protected Area Management Board, PAMBI. Ngayon, sila ho nangangasiwa. Sila ho, binubuo sila ng Regional Executive Director ng DNR. Representante ho sa provincial at municipal government ho natin. At ang PAMBI ho, sinisiguro ho nila na talagang tamang pangangasiwa doon sa sinasabing isla na yan, ang Taal Volcano itself, na talagang ito'y na-implementa, nasusunod, natutupad yung sinasabing, protected landscape. Ang PAMBI ho kasi, wala ho sila, meron din ho silang yung desisyon doon sa isla, pero pagdating ho, ito, pakinggan niyo ho, pag medyo pinag-uusapan ng pera, permits, setting of fees, ibang usapan ng mga boss. Yan ay nasa probinsya na ng Batangas at sa mga munisipyong nakakasakop dyan. Dito ho yung sinasabing problema. So ngayon, ano bang ginagawa ng PAMBI? Sinusubukan ho natin makausap sana kung sino pwede natin makausap. At kami ho nagsasabi sa inyo kasi tuloy ho kami sa aming pag-iimbestigat. As we speak, the second day, nandoon yung aming
ito ho yung aming mga investigative team. Nagpadala na ako ng another second team para ho suyurin at para makita ho. Kasi dito sa parting to, hindi ho lumalabas sa media to. Hindi ho siya sinasabi, investigative media ho kami. Hindi ho kami news media na kung ano nakikita, yun ang babalita mo. So ngayon, may aktibidades ho doon sa sinasabing isla. Parang lumalabas ho kasi mga boss, parang may livelihood program na yung mga lokal na pamahalaan doon. Pagkatapos may mga naninirahan na, may colony na, may mga settlement na, parang lumalabas, may mga squatter na doon sa lugar. So, ngayon, mga boss, hindi magugustuhan kasi tingin ho natin dito, may nakikinabang ho rito mga bossing. Sino nakikinabang dito? Tanong na ho natin siguro sa PAMBI. Ano bang composition ho ng PAMBI? Di ba? Etong composition, ang PAMBI, ulitin ho natin para maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng PAMBI. Ang PAMBI ho's Protected Area Management Board na nangangasiwa ho sa sinasabi ho nating Taal, volcano, at yung karatig, yung mga sinasabing yung lake itself. Ang nagiging problema, mga boss, may mga politiko dyan, may mga may mga tawag dito, meron ho silang mga stake, may mga financier ho doon sa sinasabing isla, pag set up ho ng mga fish cages na hindi naman ho dapat. Ito ho, dito na bulagta ho yung sinasabi ho ng ating general doon, sila ho yung task force Taal, na nagkagulatan, lumabas ang bagay na hindi natin nalalaman kasi hindi naman nami-media. So, tahimik lang. So, open secret ho to. Tanong, ito ba'y napapansin? Ito ba'y napag-uusapan? Ano bang nakikita natin sa news media? Wala naman masama roon sa kanilang mga binabalita kasi so far parang medyo nag-normalize na, wait a minute, ano ba yung marching order ng Pangulo? Walang pwedeng manirahan dyan, wala nang pwedeng bumalik dyan, danger zone na yan, no man's land na yan. Tanong, hanggang kailan? Pagkatapos, so ang ibig sabihin, pag no man's land na yan, ibig sabihin, wala nang pwedeng manirahan dyan, wala nang pwedeng bumalik dyan. Tanggal na yung struktura dyan. Yung mga bahay na mga talaga, makikita yung magagarang bahay doon. Ewan natin kung ano bang karapatan meron sila doon. Kanino ho sila kumuha? Ang PAMBI ba? Ang PAMBI ba natutulog sa pansitan? Ganun lang ho aking tinatanong. Tinatawagan ho natin sila. Wala ho po sumasagot. Tinatawagan ho natin siguro itong executive director. Baka... So after now, kung nakikinig ka, Assistant Secretary Gilbert Gonzalez, we're calling you and please, okay, na-contact na? Okay, then might as well, kung na-contact na natin ngayon, okay, after 10 minutes para, okay, sige, babalikan ka namin 10 minutes, handaan mo ha. So siguro mas maganda, pagbutihin mo, pagsagot mo ha. Kami, diretsahan dito, pag tumawag, ayaw namin dito na medyo prima donna or parang ninyo bonito, na pag tinawagan kayo 10 minutes pa. Okay, siguro baka kumakain pa. Sige, babalikan ho natin mamaya ito, mga bossing. So, ayoko ho na medyo humabay ang ating usapan dito after the fact na pagbalik ho natin, may mga videos tayo. And then, take note, sinabi ho ng Task Force Taal, nagulat ho sila sa pangyayari nung makita ho nila na yung pag-alboroto ng Taal at yung paglabas ho ng mga ito'y abo na yan, doon hula nakita ang laki ng populasyon ng sinasabing sa lugar ng bulkan mismo ng Taal sa Paanan. Nandoon yung sinasabing may economic activities, mga fish cages, may mga financier na ngayon, naging commercialized na yan. So anong ibig sabihin dito ng PAMBI? Naintindihan niyo ba to? O yung sa provincial government ng Batangas? Hindi namin sinasabing natutulog kayo sa pansitan pero imposibleng hindi nakakaabot sa inyo. Butante yung mga yan 8,000 rin yan. Republic Act 7586. National Integrated Protected Areas System, NIPAS, Act of 1992. Ang NIPAS kasi para ma-preserve yung legal basis doon sa sinasabing mapanatili yung sinasabing kung anumang mga bagay na nandoon, halamanan or mga puno or mga sabihin mo, kasamang insekto, reptile, ahas, mga kung meron man yung mga turtles, lahat na yan, kasama yan, flora, fauna, ganun hong ibig sabihin. Ngayon, kumusta ba ang PAMBI? Ito ba'y nakakaabot? Kasi nung panahon ho ni Atienza, Lito Atienza, DNR, aktibo ho siya rito, panahon ni Gloria, nung pamasok ho si Pinoy, abay, natulog sa pansitan si Secretary Pahe, si Secretary, Pahe. Ngayon, okay, si Ramon Pahe.
And then, pumasok nila Gina Lopez, maraming mga questions, etc. And then, all of a sudden, the last activity was in ito in February 2018. Ngayon, may mga activities ho dyan, dito ngayon, nakikita na ho rito sa mga LG, indiscriminate issuance na mga fish cages doon sa mga stakeholders. Mga boss, mas maganda malaman ninyo, sino ba ang mga may-ari ng mga fish cages sa Taal Lake? Number one, mga Taiwanese ho yan. Nag-set up ho sila ng dami corporations. Mga foreigners ho yan. Of course, kasi hindi po pwedeng hindi alam ng politiko. Mayroon din ng mga politiko. Kumusta ba mga mayor natin dyan? Kumusta ba ang gobernador natin dyan? Kumusta ba kayo dyan? O baka naman nakalimutan niyo, may Republic Act dyan. Abay, teka muna. Yung paglalagay ho ng mga struktura, matuturang squatter na ho dyan. Pag nagkaroon ho ng colony dyan, mga boss, intindihin niyo ho ito, magkakaproblema ho doon sa sinasabing waste management sa isla. Yung sewage system, saan pupunta ho yan? Kaya hindi na ho sekreto. Ito yung nangyayari sa bulkan. Ang problema, walang nakikinig. Ngayon, kaya sinabi ni General Jofilo, abay, wake up call na to. Ay, siya ho may sabi niyan. General. Okay? So sa atin ho rito, kine-question lang ho natin. Babalikan ho natin kapag nakausap na ho natin kung sa PAMBI, kung sila ba'y natutulog pa o nagigisingin pa ng katulong or baka kumakain pa ng masarap na breakfast, nagkakamay pa siguro. Ewan ho kung anong pagkain nila, who cares? Babalikan ho natin dyan. Change topic! Oh, yeah. Okay, mga bossing, medyo shift tayo as we go on. Alam nyo, kami ho dito sa BITAG, hindi ho kami nakakalimot sa mga issues na pinag-uusapan ho natin, especially matapos ho yung taong 2019. If you notice, in November and December, naging laman ho ng aming topic ho rito, ang Bacolod City. Oy, Bacolod, good morning! The city of smile, Bacolod. Alam nyo, kayo dyan sa Bacolod, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga sandamakmak na mga impormasyon at mga files na ipinibigay nyo sa amin, pinadadala nyo sa amin. May mga politikong nakikisakay na rin. At ayaw ko makukulay ng politika dahil simple lang naman ang sumbong sa inyo sa Bacolod. Remember yung festival ninyo sa Bacolod? Remember ho, nung pumunta rito yung mga players ng The Provinciano? Sila Jeric Laval and then yung mga ibang artista naglaro doon na dinenggoy ho ng sinasabing, City Council na napadpad. Naawa naman ako dun sa mayor kasi yung mayor mukhang tahimik lang, low profile kasi may kaso sa ombudsman. Si Bing Leonardia. So ngayon, hindi siya pwede magsalita. Okay, Bing, okay bang bigote natin dyan? Ako nagpahit ng konti. Baguhin mo naman, masyadong old school na yung bigote na yan. Medyo ang school mo ng bigote na medyo makapal para mukhang kontrabida. Pero that's okay. Kanya-kanya. Different folks, well, with different strokes. Okay, hindi naman importante yan. Okay, kung si Bing, mayor ho siya, ay nagalit ho yung ibang taga-Bacolod kasi hindi ho talaga nalaman ng issue. Mga boss, nire-reklamo ho ng organizer ho ng The Provinciano, si Rory lang sa amin ho rito, doon ho na magkaroon ho ng sinasabing Team Prom Day, yung mga FPJ at saka artistahing Bacoleños, nag-imbita ho sila, dumating ho mga players, ayan ho, nangyari ho, na-consummate ho yung sinasabing transactions and event. Ang naging problema ho, matigas ang ulo nitong isang, ewan dito, kaya hindi ko maintindihan, konsehal, pangalan itong konsehal na to, pag hindi importante sa akin, nakakalimutan ko. Ito si Al Victor Espino, Bacolod City. Good morning. Maayong aga. Kukumustahin ko kayo. Etong last update, natatandaan nyo, nagbayad, may utang pa ho sila doon ho sa mga players na si Jeric Laval pumunta sa atin, ibang mga artista kasama ang organizer. Indeed! Naglaro! May mga politiko nakisawsaw, may mga konsehal ng Bacolod dumating dito sa aming tanggapan. Na-interview namin. Ang sinasabi raw ho nitong si Al Victor Espino, makinig ka Al Victor, ang mga tickets na mga yung basketball, abay, nasa pangangalaga ng girlfriend mo. Alam ba ito na misis mo? O ngayon, makinig ka. Al, walang hiya sa forma mo na yan. Talagang wala stick. Old school, Ayaw magbayad ni Konsehal Espino. Yung kanyang girlfriend, si Charlotte Huplo,
Nandoon yung mga ticket na kung talaga hindi nabenta, sa uli nyo. Alam niyo ho ba, na medyo ang mga pulis doon sa Bacolod, yung police director doon, si Colonel Levy Pange, medyo siya ho'y gumawa na lang ng ito'y hakbang para maayos sa kakapalan ng mukha nitong si Al Espino. Alam niyo ho ba, quietly, nagbayad ho siya ng 300,000 sa mga organizers, tahimik, at nalaman ho namin na ito naman organizer na mukhang uto-uto na si Rory na pupunta sa amin, pasalamin-salamin pa. Kung inyo makikitang akala mo, hindi ko maintindihan kung bakit naggano. Siguro makikita nyo. Ito ho, kasi may file ho kami, nagbayad ho si police. Ito ho, makita na si police. Yan. Si Police Lieutenant Colonel Levy Pange, Deputy Director for Administration, Bacolod City Police Office. Kaya lang sinabi niya doon kay Rory, huwag mong sabihin, nagbigay kami ng 300,000. Kasi pag nalaman ni Espino, hindi na siya magbabayad. Patay ka ngayon, Espino! Huwag ipaalam sa iyo, Konsehal Espino, are you listening? Huwag daw ipaalam sa iyo kasi, baka kasi, instead na ilalabas mo, ibibigay mo doon sa mga, sila Jerry Crab, mga basketball player, nagserbisyo roon, kulang pa ng 200,000. Yung police, nag-ambag na ng 300,000. Gumawa na paraan, ayan ho, okay, I tip my hat to you, Police Colonel Levy Pange. Quietly, sabi niya, alam niyo sabi niya, huwag mo ipaalam kay Konsehal Espino. Pag nalaman niya, hindi niya na ibibigay ang pera. Baka ibulsa. Ang ibig sabihin, ang ibig kong sabihin, interpretative na ako rito, baka kasi ibulsa. Ngayon, sa nangyari na yan, nag-antay si Rory, kami naman, tumahimik na lang kami to play along with in fairness doon sa mga, Up to now, salamat sa Diyos, matigas pa rin ang ulo nitong si Espino, pakita. Matigas pa rin ang ulo nito. Ito yung may pakana na ako, persona ng grata, ogag. Bakit ba ako persona ng grata? Nagsasabi ako ng totoo, the bearer of bad news. Abay, teka muna, mukha ata mga kulang-kulang kayo dyan sa city council ninyo. Kaya hindi ko sinasabi lahat kayo. Kung merong isang Espino dyan na kapareho ng ganyan, it leaves a bad taste in the mouth. Parang sa halip na kundinahin nyo ang ginagawa niya, abay, kinukonsintin nyo, pananahimik ninyo. May isang pumunta sa amin dito. Dumating isang konsehal. Anong pangalan ng konsehal na itong dumating sa amin dito na si konsehal that time, mag-Christmas, ito, sige, name, mabilis. Carl Lopez. Tinawagan si Konsehal Espino dito mismo sa tanggapan namin para dito, magbayad ka ba? Alam mo sinabi ni Espino, yung tulpo na yan, matapos ako ma-insulto, bakit pa ako magbabayad? Aba, teka muna, kulang pa nga ay, kumukuha pa lang hindi pa ako tapos sa'yo. Bacolod City, welcome back! And then, para sa akin, sasabihin ko, nakiusap si Rory, huwag daw muna ilabas sa BITAG. Anong huwag ilabas? Ano? Story. And then, nagbigay. Matatapos ng buwan. Rory, ano? Ikaw ngayon, nagmumukha kang eng-eng. Tinutulungan kita para malaman na mga kasamahan mo rin na parang patawarin ka. Mabuti pa, huwag mo kaming gamitin kasi kami tutulong sa iyo. Pero kung sabi mananahimik para ikay masuhulan, matigas ang ulo nitong si Espino. Okay? Papakita si Espino ulit. Yan, matigas ang ulo nito. Hindi lalabas daw. Patay kung patay, buhay kung buhay. Take no prisoners, I will not pay. Sabi niya. Kita mo kakapal ng mukha. Sir, pakiulit nga. Kita mo kakapal ng mukha. Well, dahil umaasa siyang magbabayad si Rory, si Konsehal Espino, natitirang ticket, hindi na sinauli. At hawak ng kanyang girlfriend si Charlotte. Ngayon, tuluyan nang hindi nagbabayad itong si Konsehal Espino. Sabi niya, total, nasira na ang aking pinangangalagaang reputasyon nang dahil sa Ben Tulfo na yan. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo. Good morning, Bacolod City. Good morning. Alright. Good morning, City Council of Bacolod. Good morning. Good morning, Mayor Leonardia. Good morning. And sa iyo, Konsehal Espino,
Bad morning sa iyo. Good morning. Hindi. Bad morning. Shut up. Huwag ka na Ayun. Bad morning. Ayun. Ganon. Anyway, mga boss, ayan, nasabi na ho namin sa inyo, no? Okay, hindi pa. So, again, hindi ho kami marunong makalimot. May update ho tayo. Boss, marami ho mga nangyari itong, just to make sure, kasi baka akala nyo tahimik ho ang bitag. Nagtatrabaho ho kami, mga bossing. Sa ngalan nun, sinasabing public service, ito hong aming aktibo ho, aming paglalabas ho ng mga issues tulad ho ng sa taal, na kasalukuyan, tinatrabaho ho namin para maintindihan ho. At kung makikipag 10 minutes daw, 10 minutes natin, hindi pa nakikipag-usap sa atin. Sino ba yung ASIC na yun? Wala pa. Just in case, ano, kung sakaling kayo ho'y naninirahan kayo naman, kung kayo naninirahan dyan sa Batangas, not disrespecting you, but kami ho'y nag-clear lang ng issue rito dahil ang aming ginagawa naming trabaho namin, investigating kung nga ba'y naipatutupad ho yung sinasabing Republic Act protecting that volcano. Yun ang naging issue na kung saan dineklara ho ng Pangulo, no man's land yan, wala nang pwedeng bumalik dyan. Hanggang kailan? Yan ang gusto natin malaman. Kasi nang makausap ko isang politiko roon na nagbibida na me and myself, nung ako'y mayor, nung akong vice mayor, ganitong ginawa ko, who cares? That was yesterday. We want to talk about today. So, ex-mayor ka na. Ang problema, naging vice mayor. Tapos ngayon, yung kanyang konsehal, ginawa niyang mayor. So, ibig sabihin, kumbaga, masyado siyang defensive. At ang gusto niya, mag-cover kami sa kanya doon sa mga relief. Excuse me. Wala na tayong pag-cover dyan dahil ginawa na ng national government. Nakipagtulungan naman ng DSW din. May mga NGO. So, why do we have to call you? Hindi na importante. Ang gusto namin ngayon malaman, dito ho, sa sitwasyon na kung hindi pa ho nagsalita yung si General Chufilo, hindi namin malalaman itong situations na we're doing the investigation. We will keep you updated, mga bossing, sa bagay na ito na tutok ho ng sinasabing trabaho ng bitag, mga boss. So anyway, change topic! Ito ho, ipapasadahan ko lang, mga bossing. Teka muna, ito nang bago tayo dito let me come up with a topic muna. Papasadahan ko lang, mga boss. Alam nyo, pag ang isang individual, kilalang individual or simpleng tao, kilalang tao man yan, sa anumang larangan at pagkatapos yumao siya, whether siya yumao ng natural death or accidental death or violent death, sa mundong ito, tayo ho'y papanaw ng tatlong ways lang. Natural death, you die of disease of old age, or accidental death, aksidente, or if not, violent death, hindi mo kagustuhan. These are death na mangyayari sa buhay natin. When a person, kilala like Kobe Bryant, passed away, di ba? Meron hong kolokay na reporter ng Washington Post. Nakasalukuyan ho, nasa administrative leave na binigyan ho ng sanction ng Washington Post. Alam niyo ho ba kung bakit? Nung mismong pagka-crush ni Kobe Bryant, sumakay ito sa pamamagitan ng Twitter at inilabas ho yung mga storya way back in 2003 na hindi ho maganda doon sa sinasabi ho natin kay Kobe Bryant. Kilala naman ho natin kung sino to. Ang ginawa niya ho, ikinalkal, ibinalik yung nakaraan ng 2003 na hindi ho parting dito. Parang, ito ho makikita natin. May mga taong hindi mo intindihan, sumasakay at nagbubunyi sa trahedya or sa anumang bagay na medyo kamalasan or bagay na hindi dumating sa buhay ng mga naiwan na ulila or mismong yumaong individual tulad ni Kobe Bryant. Reporter ho siya. Kaya ako, mga boss, doon mo makikita na may mga journalists na hindi ko maintindihan. Pag ikay isang journalist, mga bossing, let me talk to you about this. You must practice your ethics in journalism. There are canons in journalism, the laws in journalism. Mga bagay na, kaya kung minsan pag ikay hindi talaga nag-aaral ng journalism, all of a sudden nilagay ka dyan, or kung minsan hindi mo naintindihan baka nang nag-aral doon, baka nagbulakbol o nangopya, ang pangalan niya is Felicia Somnes. Ito hong itsura niya. So ito ho ngayon, nag-tweet ho siya. Nag-tweet ho siya sa article, Kobe Bryant disturbing rape case, kamamatay lang. And DNA evidence accuser's story and half confession, mantakin niyo, boss. Kakakrush lang.
Sinabay niya ngayon. Hindi ho ba bastos? Nakita niyo yung kabastusan? Parang nagbubunyi siya nung namatay. Inilabas mo, kinalkal mo. Ito ho yung mga bagay na kung minsan kasuklang-suklam ho na kinukundina ho natin. Everybody's praising Kobe Bryant. And isa ako doon. Alam niyo naman, this is a guy na talagang pumunta ng Pilipinas. Ang daming nagawa ho to rito. And this guy loves chill. And there are accusers. Sometimes when they accuse dyan, we don't want to touch that issue kasi binubuhay mo panahon pa ng 2000. Ilang taon na 17 years. At kung hindi nag-crash, yung plane crash, hindi ilalabas itong tonggak na may itsura pa naman. Pero ang kanyang kaitsura, yung kanyang budhi, ewan natin, kine-question niya. Ayan, look at this lady. Look at this lady, a face whether his boyfriend only could love. Doon sa kanyang ewan. Nung nakita niyo ho na binabash ng 10,000 bashers sa ginawa niya, dinilit niya ho yung tweet niya. Ang email messages is sa mga tweet niya ngayon, nagbigay pa ng death threat. Buti nga sa iyo. Buhay ka pa ba? Luko-luko ka pa. Kaya ang akin sabihin ho rito, just like everybody's saying, any public figure, sino mang mga public figure dito na worth remembering, ito ho'y, kumbaga, talagang dapat mag-iwan ho ng alaala doon sa kabuuan ng kanilang pagiging public figure, beloved, na gustuhan siya sa kanilang larangan. Abay, teka muna. Nakakabuysit, pumanaw, accidental death, and all of a sudden, ilalabas mo yung kaso. Sumasakay siya. Ito yung sinasabing opportunism. Hindi lang opportunism. You know, hindi ko maintindihan. Kaya ang sinasabi ni Tracy Grant sa Washington Post, at sinabi ho, inilagay na ho, mapakita ulit mukha nitong koloke na to. Ito yung sanction, inilagay ho siya sa administrative leave habang nire-review yung tweet na kanyang dinelete doon sa pagkamatay ni Kobe Bryant. Vinolate niya ho yung newsroom social media policy. That's why, be careful sa social media o tweeting. You know, anything that you do, kahit na ibura mo yan, mapipick up yan. Kaya sinasabi ho ng Washington Post dito, hindi na poor judgment, stupidity. You know? Displaying the stupidity of this particular reporter undermines pati tuloy yung sinasabing yung kanyang mga kasamahan sa Washington Post and the whole Washington Post sa pool dito. Pero kaya kinukundi na siya ngayon. Sana ho magsilbing aral ho to na pwedeng mangyari dito sa Pilipinas pag ang isang taong yung mauna. There are cases na kung minsan may kaso ang isang individual kapag medyo namatay na yung kaso, namatay na yung individual, including the case will be extinguished because of death and comes along respect for the deceased or the departed ones. Hindi mo na ho pwedeng bastusin. Hindi ho ba nakakabwisit? Anong tapalagay niyo mga bossing? What do you call this? Stupidity or poor judgment? Yung poor judgment, I would not be saying, because ang judgment mo as a journalist, make sure. Marami yung mga journalists sa atin sa Pilipinas na kuminsan eng-eng din eh. Mabilis ang bibig, mabilis magsulat, hindi tinitingnan yung sinasabing, hindi tinitingnan yung consequence of what they're doing. Yun ang nagiging problema sa mga taong hindi ho nag-aaral ng journalism eh. Na wala talagang schooling in journalism. They don't know the canons in journalism. They don't know the ethics in journalism. The laws covers journalism. All these, the principle, the fundamentals na dapat mo malaman sa eskwelahan lamang. Of course, these are all theories, but ito ho yung bubuo sa iyo pagiging isang mamamahayag mo. Kung wala ka niyan, ewan ko kung matatawag kang hausyaw or you wanna call yourself a journalist, shame on you. I mean, general lang ho aking sinasabi. Change topic! Alright, mga bossing, on the line, nandito na ho sa ating linya ngayon si Assistant Executive Director ng PAMBI, or Assistant Secretary Gilbert Gonzalez. Good morning, sir, Asek. Magandang umaga din po sa iyo, Ben. Okay, Asek, kami ho'y pupunta lang at nagtatanong lang sa inyo, kumusta ho ba talaga ito hong function ho ng PAMBI, na which I believe nag-evolve ho from way back in the 60s, and then yung sa Taal,
Kumusta at that present, sir? Can we have some kind of clarity? Ano ba talaga linaw ang trabaho ho ng PAMBI, and as far as the protection of Taal Lake itself, doon sa sinasabing monitoring and enforcement based on the Republic Act, I believe may Republic Act ho tayo din, sir, na sinasabi ho nila 7586. Sir, ano hong take nyo rito, sir? Yung PAMBI po kasi, yan po yung parang advisory and policy making body ng mga protected areas. Yes, sir. Meron po tayong batas, yung NIPAS Act, which was enacted in the 1990s. Okay. At saka yung bagong pong batas natin, which are the e-NIPAS. Ito po yung sumasako po doon sa pag-regulate at saka pagmamanage sa mga protected areas po natin. Okay. Kagaya po ng nabanggit nyo kasi yung Taal volcano is proclaimed as under the e-NIPAS as a legislated protected area. Okay. So, correct me if I'm wrong. Marami yung nagsasabi, kahit na ito yung dating DNR Secretary Lito Atienza, they're saying it's a protected landscape. Ano hong ibig sabihin, protected landscape? May ano po yan, may mayroong mga special features po kasi mga area of national significance kaya ng Taal volcano, which is for tourism. Yes. So, na-proclaim po yan as a protected area. So, kailangan po natin pangalagaan yan. So, meron pong nag-oversee na body, which is multi-sectoral composition niya. Kasama po dyan yung mga LGUs, mga ibang agencies, may mga NGOs. Doon po sa bagong batas natin, yung e-NIPAS, even the local representative, House Representative, at saka local senator who is residing within that area, ay kasama po sa members ng PAMBI. Sir, may tatanong lang ako sa'yo. I understand this. Sa akin dito, you cannot supersede, you cannot change Republic Act enacted by the Congress, which is yung, doon sa sinasabing protecting Taal, specifically the volcano itself, the island itself. Tama, sir? Dahil nga po siya protected landscape. Area siya, sa protected landscape, so napaloob na po siya sa management ng PAMBI, which was created by law. Yes, sir. Sir, ngayon, ang question ko, sir, ano hong take ninyo roon sa mga residenteng naninirahan na doon na parang unregulated na ho tayo, sir? Kung yung hong sinasabing PAMBI is to make sure protected landscape, which means covers every living things, plants, animal, or anything or creatures in the area. But then again, to be able to develop biodiversity, which means kung pagpasok ko ng mga human settlement residents totaling 8,000 na dyan sa may volcano mismo, then now it disrupt yung sinasabing biodiversity. Something is wrong, sir, kasi kasama rito ang provincial government ng Batangas at saka yung mga lokal na pamahalaan na sometimes in conflict, instead of complementing, reciprocating the law, nagkama po sila ng mga ordinances nila that should be, kung minsan medyo nagbabago na ho yung protection ngayon ng landscape ng Taal. Kaya kini-question ho ng iba rito, isa ho kami nagtatanong kasi parang, sir, kung talagang active pa ho yung PAMBI, dapat nakikita ho itong mga paninirahan ng mga residente kasi hindi ko kasama dyan. Di ba? Yung settlement, sir, ang human settlement dyan sa loob ng bulkan na sa paligid ng bulkan na yan, bawal. Dineklara ho nga ng Pangulo, no, the danger zone, no man's land ngayon. So, paano ho ngayon din, sir? Paano yung mga structure na naiwan, sir? Paano yung mga fish cages na nakapaligid ho sa sinasabing isla ng bulkan na yan? Well, siguro ang PAMBI, i-consider na po yung sitwasyon ngayon sa naganap na eruption ng Taal, pati yung mga sa land use po ng mga local government, they have to consider yung ipiprescribe na distance, danger zones. Well, but the law that says Republic Act is prescriptive, sir. It's not narrative. It is not narrative. It is not. This is something prescriptive
talagang piniprescribe to preserve in order to come up with biodiversity. Human settlement, nagkakaroon ng economic activities na, pati yung mga tourism, may mga kabayo na dyan, aakit baba, mayroon now it becomes na parang settlement na ngayon. Baka hindi nakakaabot sa inyo sa Pambi, sir, especially pag nagkakamap ng mga ito'y ordinances na kuminsan hindi na tugon doon sa sinasabing Republic Act. The law is prescriptive, sir. It does not narrate. Totoo po yun. Ito po kasi protected landscape. O bakit, sir, nahihirapan, sir, yung mga lokal na pamahalaan at saka provincial government ng Taal? Is it something to do with mga botante sa lugar, sir? Hindi ko, pero ang alam po namin kasi, yung for some time, kasi matagal nga naman pong hindi naman nagkakaroon ng volcanic activity sa Taal. Kaya nga, sir, sanabi, sir, ng Task Force Taal, si General Teofilo, kung hindi lang nag-alboroto ang Taal, hindi sumabog, hindi mauungkat ang open secret ng mga may stakeholder yan. Kasama ho kayo, sir, kasama yung mga lokal na pamahalaan, provincial at yung mga stakeholder dyan na hindi na talaga napoprotektahan sa land. The presence of the population dyan sa lugar na yan is, sir, in conflict with the law. Actually, hindi naman po talaga ini-encourage yung pagkaroon ng settlement doon. Bakit, sir, nangyayari, sir? Anong merong defiance ang pagsuway ng lokal na pamahalaan ng mga munisipyo? Isama na ho natin ang probinsya ho mismo ng Batangas na nangyayari ho to na parang I cannot fathom in my mind kung bakit naging tourist spot yan. Pwede ho siguro, pero nagkaroon ka na ng community at 8,000 population. Salamat, walang namatay dyan. Pero teka muna, sir, we're disturbing the biodiversity na talagang kaya nga nagkaroon ng protection dyan. Kaya lang, sir, pag hindi natin makontrol ang population, nagdeklara na ho ang Pangulo, no man's land na yan, wala nang babalik dyan. Until when, sir? Ano ang gagawin ngayon ng Pambi, sir? Anong sasabihin niyo sa DNR? Susunod po kami doon sa mga prescriptions ng mga iba pang government agencies na may concern po doon sa mga ensuring the safety ng mga communities. Sir, pag sinabing assessment ng PBOX, for example, yes, yung kung ang i-declare nila na talagang no man's land yun at saka ng... Hindi ba, sir, ang nag-declare ho dyan, Pangulo, si President Duterte? No man's land na yan? Inatasan ng task force. With the declaration of the President, so yung PABI po ipo-formalize yung policy na yun, so you'll make sure na wala na po talaga magkaroon ng settlements or even activity na... Then sasabihin nyo ngayon, sir, sa Pambi, sa mga member ng Pambi, yung mga nasa munisipyo at mga probinsya na nakakasakop miyembro, stop! Dismantle all the fish cages dyan sa paligid sa bulkan. At hindi natin sinasabi yung sa mga fish cages kasi supply din ng isda yan para sa Metro Manila. Ang katigasan ho ng ibang mga stakeholders dyan na may mga ibang dayuhan ho, sir, na nang pumupondor yan, and then may mga settlement na dyan, may economic activities, so it defeats the purpose, sir. Kasi yung mga lokal na pamahalaan, hindi naman parang nawala na ho sigurong pangil yung sinasabi nating Pambi na talagang trabaho para pangasiwaan, monitoring, and just monitoring, pati ho yung, enforcing yung sinasabing Republic Act. I agree with you po, sir. Pero ang ayan po ang magiging bagong direction po namin kung papaguhin po natin yung management plans for Taal Volcano kasi because nga po mga recent developments ngayon. So, yung mga po nabanggit nyo tungkol sa no man's land ng island at saka yung mga considerations dun sa mga safety ng mga communities ay bibigyan po yan ng sige, sir. Atensyon po ng PABI. Alright. With that, sir, kami ho magpapasalamat sa inyo para ito'y nakaabot ho sa inyo. Kami ho nagtatanong lamang para ho kay Juan de la Cruz. Ayaw po. Actually, napag-usapan na po namin yan at yan po sa mga maunang maging agenda po ng PABI when we convene, inintay lang po namin talagang mag-settle itong mga nagaganap po dyan sa paligid po ng Taal Volcano. Sir, can I ask, with your indulgence, pwede ho ba i-cover ng BITAG yung sinasabi ninyong there's a meeting for public consumption? Sorry ba? Pwede ho ba namin i-cover yan during the time na kayo ho'y nagkakaroon ng conferencing so we can basically disseminate information sa publiko? Although it's a board meeting, pero
we can invite some resource persons who wants to be part of the meeting. Well, can we, with your indulgence, sir, allow us to just simply understand para dito ho sa BITAG Live sa morning show ho natin na Yes, sir. disseminate We yung really information thank and you. let us be a partner, media partner ninyo, sir, para sa bagay na to. Yes, sir. Sige Thank po. you so much, sir. Good luck to inyo. Salamat po. Alright, talang ano man. Okay, sir, okay, well, mga boss, yan ho'y inyo napakinggan. Ito ho'y babantayan ho natin dito. Iba ho kami sa BITAG at sa amin ho investigative at hindi ho kami balita rito. Kung sakaling hindi nyo naintindihan, gagawin ho natin, isa-simplify ho natin itong mga pinag-usapan ho natin. Kasi ito ho'y ano naman, bear in mind, ito ho'y tututukan ho ng BITAG investigative team and expect by the weekend, we have a full coverage. Talagang tapos na ho mga bossing. Ugaliin ho tumutok ho sa BITAG Live every morning para doon sa mga issues na hindi ho na nadidiscuss. Kasi iba ho, kung minsan mga issues na hindi lumalabas sa amin ho, na ipapasa ho sa amin. Tuloy ang aming pag-iimbestiga, pagtutok ho sa mga issues kapareho na itong tinututukan ho natin. And marami pa ho. Ugaliin lang ho tumutok sa BITAG Live for the issues analysis. Iba ho kami dito mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at panonood. I'll see you tomorrow.